Mama, kahit na anong mangyari, wag mo po akong iiwan ah. Palagi lang po tayo magkasama. Hindi rin po kita iiwan. Sasamahan po kita hanggang sa tumanda ka po. Palagi lang po akong nandito para sa'yo. Kaya sana po ay wag niyo rin po ako iiwan. Sana, palagi lang po tayong magkasama. Napangiti si Victoria dahil sa sinabi ng kanyang nag-iisang anak na si Zion at siya ring pinagkukunan niya ng lakas ng loob. Magpipitong taong gulang pa lamang ang anak niya pero kapansin-pansin na ang pagiging matalino nito. Oo naman anak, pangako sa'yo ni Mama na palagi lang akong nasa tabi mo. Lumapit sa kanya si Zion at niyakap siya ng mahigpit. Itinaas din nito ang hindi liit para sa pinky promise para gumawa sila ng pangako. Promise po, Mama. Tumango siya at tinaas din ang kanyang hindi liit, ngunit bago niya pa man magawa ang pinky promise, bigla siyang nagising. Napabalikwas si Victoria ng bangon. Ang mainit na luha ay patuloy pa rin sa pagdaloy mula sa kanyang mga mata. Anak, nasan ka? Tawag ni Victoria subalit walang sumagot sa kanya. Anak, nariyan ka ba? Huwag kang magtago sa akin, please. Gusto kitang makita. Inilibot niya ang tingin. Puti ang pintura ng silid. Maliwanag din ang ilaw. Ang apat na sulok ng silid kung nasaan siya ay parabang kulungan. Bumaba ang tingin niya sa kanyang suot na kulay puting hospital gown. Patunay na isa siyang pasyente. Isa siya sa mga pasyente rito sa St. Dominic Mental Hospital. Nagangat siya ng tingin nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok. Bumukas ang pinto at pumasok sa loob ang isang nurse. Ngumiti ito nang makita siyang gising. Gising ka na pala, ma'am. Dala ko na po ang gamot mo. Malumanay na sabi sa kanya ng nurse. Lumapit ito sa kanya at binigay ang gamot na dala. Hindi ko inumin yung gamot na yan. Mariin niyang sabi. Hindi ako baliw. Hindi ko kailangan ng gamot na yan. Subalit, kahit na anong gawin niya, ay pinilit pa rin siya ng nurse na inumin ang gamot na dala nito. Dahil ang akala nito ay tunay nga siyang baliw. Dahil iyon ang kasinungalingan ng mga nakakatanda niyang kapatid. Kailangan mong inumin ang gamot na ito, ma'am. Kung talagang gusto mong makaalis dito at makasama ang anak mo, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Malumanay pa ring sabi ng nurse. Hindi nga ako baliw! Ang malakas na sigaw niya habang pinipilit nitong lunukin ang gamot. Ang luha sa kanyang mga mata ay patuloy pa rin sa pag-agos. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Bakit ba walang naniniwala sa akin dito? Hindi alam ni Victoria ang araw. Hindi niya alam kung anong petsa na ba iyon. Ni hindi niya alam kung nagpalit na ba ang taon. Wala siyang ideya sa lahat ng bagay o sa kung anuman ang nangyayari sa labas ng mental health facility na ito. Nakakulong lamang siya sa silid na iyon at patuloy na iniisip ang kanyang anak. At sa tuwing napapanaginipan niya ang anak na si Zion, mas lalong lumalala ang lungkot na nadarama niya. Mas lalong gusto ni Victoria na makasama ang kanyang anak na nilayo nila sa kanya. Hanggang sa hindi niya nanatiis ang labis na lungkot at pangungulila. Pakiramdam niya, kung magtatagal pa siya sa lugar na iyon, ay mas lalo namang mawawala siya sa kanyang sarili. Kaya nang makahanap siya ng pagkakataon, tumakas siya. Umalis siya sa mental health facility na iyon kung saan dinala ang Umalis siya sa mental health facility na iyon kung saan siya dinala ng kanyang mga nakakatandang kapatid dahil sa kanilang mga kasinungalingan na isa raw siyang baliw, kung saan trinato siya ng lahat bilang baliw. Isang babaeng wala sa katinuan, babaeng wala sa kanyang sarili. Attention! A patient from Ward 202 has been reported missing. All staff are advised to proceed with caution and follow standard protocols
for locating and securing the individual. Tumakas daw ito kaninang madaling araw at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap. Ngunit ngayon na nasa labas na siya, ngayon na malaya na siyang muli, nakadama siya ng kaligayahan. Masaya si Victoria. Makakasama niya na ulit ang kanyang anak. Ang anak niyang inilayo sa kanya. Mabuti na lang at tanda pa naman niya ang papunta sa kanilang dating tirahan. Kung kaya ay nagawa niyang pumunta roon. Iyon nga lang ay kailangan niyang takasan ang mga sasakyan na sinakyan niya dahil wala siyang perang pwedeng ibayad sa kanila. Dumating siya sa kanilang bahay, ang bahay na binundar pa ng kanilang mga magulang para sa kanilang magkakapatid. Pero dahil makasarili ang mga kapatid niya, ay kinamkam at sinarili lamang nila. Ngunit walang tao ang bahay, nakasara ang lahat ng pinto at maging ang bintana, para bang wala nang nakatira sa bahay na iyon. Ganoon pa man, umasa siya. Umasa siyang nasa loob lamang sila. Lumapit si Victoria sa gate at humawak sa railings ng gate. "Tao po! Tao po!" Sigaw siya ng sigaw, umaasa na bubukas ang malaking pinto at lalabas doon ang mga kapatid kasama ang kanyang anak. "Sino ka, miss?" Lumingon si Victoria sa taong nagsalita. Isang ginang. Sa tansya niya ay nasa 40 na ang edad. "Ako po si Victoria. Pwede ko po bang malaman kung nasaan na ang nakatira dito? Umalis po ba sila? Alam niyo po ba kung kailan sila babalik?" Nakakunot ang noo ng ginang. "Kaano-ano mo sila, iha?" "Nakakatandang kapatid ko po sila." "Ah? Hindi ba 3 lamang silang magkakapatid? At ang 2 pang babae ay asawa ni na Victor at Seb?" Mariin siyang lumunok. "4 po kaming magkakapatid. Ako po ang pangatlo." Hindi na siya magugulat kung itatanggi na siya ng mga kapatid niya. Nagawa nga nilang ipasok siya sa mental at basta nalang iwan na para bang hindi siya nila kapatid. Nagtaka lalo ang ginang. "Ganoon ba? Pero bakit po? Alam niyo po ba kung nasaan sila? Alam niyo po ba kung kailan po sila babalik? Kailangan ko po silang makausap. Kailangan ko po makita yung anak ko." Dumaan ang awa sa mga mata ng ginang. "Wala na sila dito, iha. Noong 1 buwan lang sila umalis. Itong bahay na to ay ibinenta na rin nila." Natigilan siya. Po, pero saan po sila pumunta? Alam niyo po ba kung saan sila lumipat para mapuntahan ko po sila?" "Sa pagkakaalam ko ay sa ibang bansa sila nanirahan na. Hindi ko nga alam kung saan sila nakakuha ng pera eh." Mas lalong nawalan ng kulay ang kanyang mukha. "Kasama po ba nila yung anak ko?" "Ang anak ba na tinutukoy mo ay yung batang lalaki? Si Zion?" "Opo, anak ko po yun." Nabigla ang ginang. "Ibig sabihin, pamangkin pala nila ang batang iyon." "Opo." "Ha? Lagi nilang sinasabi na hindi raw nila kaano-ano ang batang iyon. At sa pagkakaalam ko rin ay pinaampun na nila ito." Pakiramdam ni Victoria ay binuhusan siya ng malamig na tubig. "Ano po?" "Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi nila kasama ang anak mo bago sila umalis. Dahil hindi naman daw nila ito kaano-ano kaya pinaampun nila ito." Mariin siyang lumunok. "Alam niyo po ba kung sino ang umampun sa anak ko?" "Hindi eh. Pero parang alam ng amiga ko. Gusto mo bang puntahan natin siya para matanong?" Mabagal siyang tumango. Sige po." Sinamahan nga siya ng ginang papunta sa sinasabi nitong amiga. Pagdating nila sa tapat ng bahay nito ay agad na nabigla ang ginang nang makita siya. "Victoria? "Kilala mo siya?" Tanong ng nauna. Oo naman. Ipinakita sa akin ni Zion ang picture niya noon. Pero bakit ka nandito, iha?" "Hinahanap niya raw yung anak niya. Di ba pinaampun iyon ni na Victor?" Oo nga eh. Nakakaawa ang batang yon. Ayaw niya sanang lumayo sa kanila kasi
Umaasa siyang babalik ka pa, pero wala siyang nagawa. Namuo ang galit sa kanyang dibdib dahil sa nalaman. Kung ganon, nagawa po talaga nilang ipaampun sa ibang anak ko. Hindi lang nila ako inabandona. Pinaampun din nila ang anak ko. Sa puntong iyon, naghahalo na ang galit at inis sa kanyang dibdib. Hindi niya lubos akalain na magagawa nilang gawin iyon sa kanya. Oo, hindi ko nga alam kung bakit napakawalang puso ng mga iyon para magawa ang bagay na iyon sa isang bata. Pero nakita mo na, kahit pa ganoon kasama ang ugali nila, pinagpapala pa rin ng Diyos. Kita mo na lamang, umalis na ng bansa at sa ibang bansa na nanirahan. Alam mo, nanalo pa sila sa loto. Minsan naisip ko nga na baka ay ibinenta nila yung anak mo kaya biglang yaman ang mga iyon. Nakaramdam siya ng takot dahil baka ay totoo nga ang sinabi nito. Baka ibinenta nga nila ang kanyang anak. Alam mo ba kung sino yung umampun sa anak niya? Oo, parang isang doktor daw. Pwede ko bang malaman kung saan to nakatira at kung anong pangalan niya? Dr. Arvid. Iyon ang pangalan niya, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanyang apelyido. Iyon lang kasi ang rinig ko na pangalan mula sa asawa ni Victor. Pero alam ko naman kung anong address niya. Sandali at isusulat ko sa notebook para madali mong matandaan. Nagpasalamat siya sa ginang at binigay sa kanya ang address. Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon at umalis na para puntahan na ang nasabing address. Ganoon pa rin ang suot niya at pinagtitinginan siya ng mga tao dahil lubos ang puti niyon. Unang tingin pa lang sa kanya, iisipin agad na takas mental siya. Habang hinihintay siya ng train, tumabi ng tayo sa kanya ang isang babae. Kasama nito ang isang batang lalaki na siguro ay anak nito. Mama, nabilan niyo na po ba ako ng Spider-Man? Napatingin siya sa batang nagsalita. Namilog ang mata ni Victoria dahil nakita sa batang lalaki ang mukha ng kanyang anak. Anak? Kaagad siyang lumapit sa bata at hinawakan ang isang kamay nito. Subalit, agad din siyang napigilan ng tunay na ina ng bata. Ang batang lalaki naman ay takot na nagtago sa likod ng ina nito. Lumayo ka nga, miss. Huwag kang lalapit sa anak ko. Kung di, tatawag ako ng security. Singhal sa kanya ng ina ng bata. Nagbaba siya ng tingin sa batang lalaki na takot ang itsura. Pasensya na po. Akala ko siya yung anak ko. Galit pa rin sa kanya ang ina ng bata. Masama ang tingin nito kahit nang lumayo na siya. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa station. Marahil ay dahil na rin sa kakaiba niyang suot. Mama, ano po ang nangyari sa babaeng yun? Narinig niyang tanong ng batang napagkamalan niyang si Zion sa ina nito. Huwag mo siyang pansinin. Baliw siguro ang babaeng yan. Sagot ng ina ng bata. Pero tinignan siya ng bata at nagtagpo ang paningin nila, ngunit kinabig nito ang ina nito. Hayaan mo siya, anak. Mabuti na lang at binigyan siya ng pera ng mga ginang kanina na sapat pambayad sa tiket sa train kaya nakasakay pa siya. Miss, alam mo ba kung saan ang village na to? Tanong niya sa isang babae habang siya ay naglalakad ng walang direksyon. Binasa ng babae ang nakasulat sa papel na kanina niya pa hawak. Malayo yan dito, miss. Anong kailangan kong sakyan para mapuntahan ko ang village na to? Taxi. Bawal kasi yung ibang sasakyan dyan tulad ng jeep. Mayayaman kasi ang mga tao riyan. Salamat, miss. Pumara siya agad ng taxi at mabuti na lang ay may huminto naman kaagad. Saan ka, miss? Tanong ng driver. Sa village po na ito. Sabay pakita niya dito nang nakasulat sa papel. Tumango ang driver at muling pinaandar ang taxi. Siya naman ay tumingin lang sa labas ng bintana. Iniisip niya ang lahat.
kung paano naatim ng mga kapatid niyang gawin ito sa kanila ng anak niya. Una, pinalabas nilang nababaliw na siya. 1 taon o mahigit siyang namalagi roon dahil hindi siya makatakas sa sobrang higpit. At ngayon naman ay pinaampon pa nila sa iba ang kanyang anak. Miss, ayos ka lang ba? Puna sa kanya ng taxi driver. Ayos lang po ako. Sagot naman niya. Nakita niya sa salamin ang pagngisi ng driver. Ang ganda mo naman, miss. May boyfriend ka na ba? Hindi siya sumagot. Asawa, miss. May asawa ka na ba? Nanatili siyang tahimik. Huwag ka namang masungit sa akin, miss. Gusto ko lang malaman kung may asawa ka na ba. Napakaganda mo kasi. Sa village na ito ba ikaw nakatira? Wala pa rin siyang kibo at nasa labas lang ang tingin. Mayaman ba yung asawa mo o parausan ka lang ng mga mayayaman doon sa village na pupuntahan mo? Kung wala kang asawa, baka pwede rin akong magparaos sa'yo. Ayos lang ba, miss? Ngunit tahimik lang siya. Miss, Mabuti na lang at narating nila ang village nang walang masamang ginawa ang driver. Pero nang makita niya itong tinanggal na ang suot na seatbelt, agad niyang tinulak pabukas ang pinto at lumabas siya. miss, Lumabas na rin ang taxi driver. ang bahid mo! Hoy, miss! Ang bayad mo! Mabilis siyang tumakbo. Sinundan siya ng driver. Mabuti na lang at bago pa man siya nito maabutan ay nakapagtago na siya. Baliw ang babaeng yun! Buisit! Napakamalas ko naman ngayong araw na to! Narinig pa niya ang pagmamaktol ng driver. Lumapit siya sa malaking gate ng village. Sa itsura pa lamang ng gate ay masasabi mo na ang lahat ng taong nakatira dito ay puro mayaman. Maging ang paligid ay sobrang ganda rin. Sinubukan niyang pumasok sa gate, subalit 2 guard ang agad na humarang sa kanya. Miss, anong ginagawa mo? Tanong ng isa. Ang isa naman ay malakas na hinawakan siya sa braso. Miss, bawal kang pumasok. Kailangan ko makausap si Arvid. Sabi niya sa kanila. Nagkatinginan ang 2 security. Ano? Sino ka ba? Bakit ka nandito? Kailangan ko siyang makausap. Parang awa niyo na. Iharap niyo ako sa kanya. Nasa kanya yung anak ko. Pakiusap. Nasa kanya ang anak ko. Nagsusumamo ang boses niya. Napailing ang security sa kasama nito. Baliw nga yung isang yan. Palayasin nyo na. Hindi! Sinubukan niyang magpumiglas mula sa malakas na pagkakahawak nila sa kanya. Hindi ako baliw. Pakiusap. Kailangan ko yung anak ko. Umalis ka na, miss. Bantaan ng isa, ngunit hindi pa rin siya nakinig. Kalad ka rin yung nga ito palayo. Sigaw ng isa sa iba pang security na naroon din. Wala siyang nagawa. 3 malalaking lalaki ang kumakaladkad sa kanya palayo sa village na iyon. Kahit na anong gawin niya ay hindi sila nakikinig sa kanya. Zion! Zion! Anak! Patuloy siyang sumigaw. Nandito na ang mama! Zion! Nasaan ka na ba? Zion! Anak ko! Nagbabakasakali siyang maririnig ng kanyang anak ang boses niya. Nalalabas ito mula sa malaking gate at yayakapin siya. Subalit, walang lumabas. Nang makalayo na sila sa gate, basta na lang siyang binitawan ng 3 security. Dahilan para matumba siya sa kalsada. Magulo ang buhok niya at ang luha ay walang tigil sa pagbagsak. Hindi siya lumabas kung saan siya iniwan ng mga security. Pumagilid na lamang siya at umaasa na sana ay dumaan ang anak niya at makita siya roon. Tuluyan nang lumubog ang araw. Doon siya nagbalipas ng gabi. Hindi alintana ang gutom at ang kagat ng mga lamok. Wala siyang naging tulog. Umaasa lang siyang sana ay makita niya ang anak niya.
Subalit, muling sumikat na ang araw ay walang anino ni Zion ang nagpakita sa kanya. Hindi pa rin niya alam kung paano niya ba mahanap muli ang kanyang nawawalang anak. Miss? Nagangat siya ng ulo sa isang babae na tumawag sa kanya. Nakasuot ito ng kulay blue na uniforme, pangkasambahay. Bakit nandito ka? Tumayo siya. Nagbabakasakali akong makita ko si Zion. Sinong Zion? Ang anak ko. Sa village na ito siya nakatira? Dito nga. Sigurado ka ba? Opo, gusto ko rin makausap si Arvid. Siya ang umampun sa anak ko. Si Arvid? Ibig mo bang sabihin yung doktor? Nabuhayin siya ng loob dahil mukhang kilala ng isang ito ang umampun sa kanyang anak. Opo, kilala niyo po ba siya? Tumango ang babae. Oo. Matutulungan niyo po ba akong makita at makausap siya? Nako kasambahay lang kasi ako. Hindi rin kaklose ng amo ko si Doc Arvid. Nalumbay siyang muli. Ganun ba? Pero alam ko kung saan mo siya makikita. Maliban dito sa village. Talaga? Masasabi mo ba sa akin kung saan ang lugar na ito? Oo, sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, matatagpuan mo siya doon. Malaki ang pasasalamat niya nang sabihin ng babae kung saan niya matatagpuan si Arvid. Marahil ay napansin din ng babae kung gaano niya kagustuhan na puntahan ito, kaya naglabas ito ng maliit na halaga mula sa bulsa at inabot sa kanya. Eto, mukhang kailangan mo ng pera. At di nga siya nag-atubili na tanggapin ang perang iyon dahil kailangan niya iyon. Maraming salamat, miss. Ngumiti ang babae. Walang anuman. Ayaw niyang mag-aksaya ng mga sandali. Dahil ang pakiramdam ni Victoria, ang isang oras ay katumbas na ng 1 taon. Kailangan niya nang makasama ang anak niya. Kung magtatagal pa, baka tuluyan na ngang mawala siya sa kanyang sarili. Walang kain, walang tulog, o kahit kaunting pahinga. Pero nagawa niyang makarating sa ospital na sinabi ng babae kanina. Nagawa niyang pagkasyahin ang maliit na halaga mula sa mabait na babae. Malaki at mataas ang gusali ng sinasabing ospital. Sa labas pa lamang ay agad mo nang masasabi na ang lahat ng taong narito ay may mga kaya sa buhay. Pagpasok niya pa lang ay pinagtinginan na siya ng mga taong naroon. Marahil dahil na rin sa kanyang kakaibang itsura at maging kasuotan na hindi akma para sa lugar na iyon. May bibisitahin ka ba, miss? Tanong sa kanya ng nurse na nasa front desk. Wala, pero kailangan kong makita at makausap si Arvid. Tugon niya, sumingit ng isa pang nurse na bakla. Hey, mukhang isa na naman ito sa babaeng naghahabol kay Doc. Nagkakamali ka, miss. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil mataray na nagsalita ang bakla. Paalisin niyo nga dito yan? Teka, sandali lang, nurse. Pero tinawag ng baklang nurse ang mga security para ipakaladkad siya palabas ng gusali. Teka lang, kailangan ko siyang makita. Pakiusap, hayaan niyo ako makita siya. Pagalit na nagsalita ang isa sa mga security na dumampot sa kanya. Mabuti pa. Umalis ka na, miss. Walang panahon si Doc Arvid sa mga babaeng kagaya mo. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Hindi siya papatol sa tulad mo. Nagsusumamong tinignan niya ito. Pero kailangan ko siyang makausap. Nasa kanyang anak ko. Hindi lang pala desperada ang isang to. Baliw din! Nakaidok daw yung anak niya! Napapailing luwika ng baklang nurse. Alam mo, miss, hindi na bago sa amin yung drama mo. Hindi lang ikaw ang babaeng pumunta dito na nagbabakasakaling mapansin ni Doc Arvid. Yung isa nga ay may dala pang pregnancy test dahil kay Doc daw iyon, kahit hindi naman kilala ni Doc ang babae. Sabi ng security.
pakiusap. Umalis ka na lang, miss. Nagsasayang ka lang ng oras mo rito. Kapag guwan, ay sapilitan siya nitong kinaladkad palabas ng gusali. Natatakot na sa kanya ang ibang naroon sa loob kung kaya mas lalong hindi na siya pwedeng bumalik sa loob. Bantay sarado na rin siya ng mga security para masigurong hindi siya makakabalik pa sa loob. Dahil na rin sa labis na gutom, nawalan siya ng lakas at piniling maghintay na lamang sa labas. Umaasang makikita niya si Arvid kahit hindi pa niya alam kung ano ang itsura nito. Dok! Paglabas pa lamang ni Dr. Arvid Ronsvals mula sa elevator, sinalubong na agad siya ng 2 nurse. Anong nangyari? Tanong ni Arvid. Managtang ka na namang manggulong babae kanina. Paliwanag ni Cedric, ang baklang nurse. Oo nga po, Dok. Malala rin ng isang yun kasi ang sabi niya, nasa'yo raw yung anak niya. Sabi naman ng babaeng nurse. Sandali siyang nagtaka dahil kahit pa maraming mga babae ang naghahabol sa kanya, ay iyon ang unang pagkakataon na may bumanggit sa kanyang anak. Oh, hindi na nakapagpaliwanag pa ang 2 dahil may isa pang nurse ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Doc, may bagong patient po sa emergency. Okay, I'll be there. Agad na sagot ni Doc Arvid. Sandali pang tinignan ni Arvid ang 2 nurse pero iniwan din sila para eskasuhin ang bagong pasyente. Samantala, hindi na malaya ni Victoria na nakatulog na pala siya roon sa may hagdan. Kaya naman, hindi niya namalayan ang paglabas ni Dr. Arvid Ronsvals sa ospital. Hindi niya ito nakita, ngunit ang doktor ay nakita ang likuran niya, pero hindi ang muka. Ngunit, hindi na rin ito pinagtuunan ng pansin dahil sa nagmamadali rin ang doktor sa sandaling iyon. Mabuti na lamang at may mabait namang tao na nagbibigay kay Victoria ng pagkain. Kaya kahit nalipasan siya ng isa pang gabi ulit doon sa ospital, hindi naman siya nahimatay dahil sa gutom. Ganun pa man ay hindi pa rin siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang Dr. Arvid na iyon. Hindi niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin para lamang makita at makausap ang doktor. Sa ngayon ay pababa si Victoria ng hagdan. Pagod na pagod siya at parang wala sa kanyang sarili. Nanghihina na rin siya dahil sa labis na gutom. Natigil siya sa paglalakad nang marinig niya ang boses ng isang batang lalaki. Isang pamilyar na boses. Ang boses na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan. Pag-angat niya ng tingin sa may kulay itim na sasakyan, namilog ang kanyang mga mata nang makita ang isang batang lalaki. Si Zion, ang anak niya. Inalalayan ng isang babae na sumakay sa sasakyan. Anak! Zion! Malakas niyang sigaw sabay takbo. Natapilok pa siya pero hindi niya ito alintana. Nang marinig ang kanyang tinig, lumingon sa kanya si Zion. Anak! Lumiwanag ang buong mukha ng bata, sabay takbo palapit sa kanya. Pinigilan pa ito ng yaya, subalit wala ring nagawa. Mama! Mama! Nagbalik ka! Nanginig ang boses ni Zion. Mama! Ikaw nga! Nang makalapit siya sa anak, agad niya itong niyakap ng sobrang higpit na parabang anumang sandali ay maglalaho ito. Na parabang ang batang yakap-yakap niya ngayon ay guni-guni lang niya. Oh, anak! Ang lungkot at pangungulila na kanyang naramdaman ay parang naglaho ngayon. Nayakap niya ng muli ang kanyang anak. Mama! Lalong humigpit ang yakap sa kanya ni Zion. Bakit ngayon ka lang po? Ang tagal po kitang inintay at tinanap. Kumalas siya sa yakap. Puno ng luha ang kanilang mga mata. Patawarin mo ko, anak. Pero nandito na ako ngayon. Hindi na kita ulit iiwan. Hindi na ako lalayo pa.
Subalit, ang yaya ni Zion ay kaagad na hinablot ang bata palayo sa kanya at puno ng galit ang mga mata na tinignan siya. Miss, lumayo ka nga sa alaga ko! Sinubukan niya pang hawakan ang kamay ni Zion, subalit tinabig iyon ng yaya nito. Anak! Miss, lumayo ka sabi eh! Ano ba? Bulyaw nito sa kanya. Anak ko siya! Siya ang mama ko, yaya! Umiiyak na sabi naman ni Zion. Hayaan niyo po akong makalapit sa mama ko. Ipapakulong kita! Banta sa kanya ng yaya ni Zion na hindi naniniwala sa kanila. Hinawakan mong alaga ko? Alam mo bang bawal mo siyang hawakan, ha? Lumapit na rin sa kanila ang driver ng sasakyan at maging ang mga security mula sa ospital ay tumakbo na rin palapit nang mapansin nila ang kaguluhan. Kidnapper ka siguro, ano? Hiyaw pa sa kanya ng babae. Galit na galit ang mata nitong nakatuon sa kanya. Hindi ako kidnapper. Anak ko ang batang yan, kaya parang awa mo na. Hayaan mo ako makasama ang anak ko. Pakiusap. Anak? Baliw ka na ba? Anak siya ng boss ko. Paano magiging anak ang batang to kung ganyan ka lang? Nagsasabi po siya ng totoo. Siya po talaga ang aking ina. Singit naman ni Zion na patuloy pa rin sa pagsubok na lapitan siya. Subalit, hinawakan na ito ng malaking driver at ang mga security naman ay dinakip na siya. Hindi ako naniniwala. Hindi siya ang iyong ina. Ipapakulong kita, miss. Pati alaga ko, binibilog mo na rin yung ulo. Nagsasabi po ako ng totoo. Ako talaga ang kanyang ina. Pakiusap. Hayaan niyo ako lapitan siya. Ngunit, kahit na anong pakiusap sa kanila ni Victoria, walang nakikinig at naniniwala sa kanila. Walang pumayag na lumapit siya sa kanyang anak, kahit papanay din ang iyak at sigaw na Zion para lang hayaan silang magkalapit. Muli nilang inalayo si Zion at ang mga security naman ang siya mismong tumawag sa pulisya para ipadakip siya. Iyak ng iyak si Zion. Nagagalit ito dahil hindi man lang naniniwala dito ang yaya. Ayaw ding tawagan ng yaya ang kanyang ama sa kadahilan ng busy raw ito dahil may inooperahang pasyente. Hindi mapakali si Zion sa malaking mansyon ng kanyang adopted father. Iyak siya ng iyak at hindi siya umakyat sa kanyang silid. Hihintay na lamang niyang umuwi ang kanyang ama. Sir, kanina pa nga po siya umiiyak eh. Narinig ni Zion ang boses ng yaya niya. Sunod niyang narinig ay ang nag-aalalang tinig ng kanyang ama ang umampon sa kanya. What's wrong with him? Dahil puro sa babae kanina. Mabilis na tumayo si Zion at tumakbo palapit sa kanyang ama. Daddy! Bumaling din si Arvid sa anak. Nang makalapit si Zion, yumuko ito. Zion, what's wrong? Bakit ang sabi ng yaya mo, kanina ka pa raw umiiyak? Daddy, ang mama ko po. Nagbalik na po siya. Pinalikan niya po ako. Sandali namang natigilan si Arvid. Oh? Hinawakan ni Zion ang kamay ng ama. Please po, Daddy. Puntahan po natin si Mama. Kailangan niyo po ako. Huwag niyo po siyang ipapakulong dahil mabuting tao po siya. Wala po siyang kasalanan. Wala rin po siyang balak na i-kidnap ako. Please po. Naguguluhan si Arvin sa sinasabi nito. Are you sure? She's your mother? Baka ibang tao lang siya at nagpapanggap lang siyang tunay mong ina. Sigurado po ako na siya ang mama ko. Mahal na mahal ko po si Mama, Daddy. Hindi ko po siya makakalimutan kaya sigurado po akong siya yon. Nag-aalangan si Arvid, ngunit nang makita ang labis na takot at pag-aalala sa mukha ng anak, dahan-dahan siyang tumango. Sige, pupuntahan natin siya.
Nang dahil sa sinabing iyon ni Arvid, nagliwanag ang mukha ni Zion na parabang napuno ito ng pag-asa. Hindi na nag-aksaya pa ng sandali si Arvid. Kahit papagod ito mula sa pag-opera ng isang pasyente kanina, sinamahan niya ang kanyang anak tungo sa presinto kung saan sinasabing dinala ang inaraw ni Zion, ang batang inampun niya. Magandang hapon po. Magalang nabati sa kanila ng pulis. Magandang hapon din. Narito kami para makita ang babae na dinala dito kanina. Sabi ni Arvid sa mga ito. Opo, nakontak na po kami tungkol sa pagdating nyo. Sasamahan po namin kayo sa selda niya ngayon din. Sinundan nila ang pulis na dinala sila sa sinasabing selda at sa hindi malamang dahilan. Pabilis din ang pabilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa, huminto ang pulis. Tinignan niya ang babae na nasa loob ng kulungan. Kasabay noon ay ang malakas na tawag ni Zion sa babae. Mama! Nandito na ako! Mama! Sabay hawak ni Zion sa rehas. Tumayo na rin ang babae at dali-daling lumapit sa rehas. Ano ko? It's her. Ang nasabi ni Arvid sa kanyang sarili habang nakatingin sa ina ni Zion. Palayain niyo siya. She is the mother of my child. Nagulat ang pulis sa kanyang sinabi at dali-dali itong kumilos para buksan ang selda habang ang babae naman sa loob ay napatingin kay Arvid at kitang-kita ni Arvid kung paanong nabalot ng gulat ang mukha nito nang makita siya at maalala kung sino siya. Ikaw? Nang tuluyan ng mabuksan ng selda, agad na lumabas ang babae at niyakap ang anak na patuloy pa rin sa pag-iyak. Mabuti na lang at nandito ka na ulit, anak. Akala ko hindi na kita makakasama ulit. Masaya rin po ako na nandito na ikaw ulit, Mama. Umiiyak na sabi naman ni Zion. Humakbang si Arvid palapit sa mag-ina. Akmang magtatanong na siya, subalit napunan niya ang labis na pamumutla ng ina ni Zion. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawalan ng malay, habang yakap pa rin ang anak. Mabilis na kumilos si Arvid. Binuhat niya agad ito, habang si Zion ay agad namang nataranta. Daddy, ano pong nangyari kay Mama? Nag-aalalang tanong ni Zion. She fainted. But don't worry. Magiging maayos din siya. Sabi ni Arvid bago hinarap ang dalawang pulis. Please help us. Dadalhin ko siya sa ospital. Tinulungan nga sila ng mga pulis hanggang sa nakasakay sila sa sasakyan. Chinek niya muna ang lagay nito at nang masiguro ni Arvid na nahimatay lang talaga ito ay sa kanya pinaandar ang kotse para dalhin ito sa ospital na pag-aari niya. Huwag ka mag-alala, anak. Magiging maayos din ang mama mo. Sabi ni Arvid sa anak na labis ang pag-aalala. Pagdating nila sa ospital, sinalubong agad sila ng nurse para tulungan. Ano pong nangyari sa kanya, Doc? Tanong ni Cedric. She fainted. Siya yung babaeng nanggulo nung isang araw Usal nito. Hindi pinanasin ni Arvid ang mga ito. Agad niyang inasikaso ang ina ni Zion noong madala niya na ito sa emergency. Siya ang nag-check sa pulse nito at siya rin ang nagkabit ng dextrose para dito. Based sa naging pagsusuri ni Arvid, nahimatay ito dahil sa gutom, pagod at distress. Puno ng awa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa walang malay na babae na mabuti na lang at unti-unti nang bumabalik ang kulay ng muka. Where's my son? Tanong ni Arvid sa nurse. Nasa labas po siya, Doc. Papasukin niyo. I'm sure. He's worried about his mother. Sumunod si Cedric at agad na sinundo ang kanyang anak na nasa labas lamang. Daddy, okay na po ba si Mama? Nag-aalalang lumapit sa kanya si Zion. Oo, anak. Maayos na ang lagay niya. Hayaan lang muna natin siyang magpahinga. Paggising niya,
Pakakainin natin siya para mabilis na makabawi ang katawan niya. Paliwanag ni Arvid. Hinawakan ni Zion ang kamay ng ina. Kawawa naman po si Mama. Siguro, sobrang hirap ang pinagdaanan niya para lang makasama ulit ako. Nagtiimbagang si Arvid. Kahit siya ay hindi rin ma-imagine kung anong hirap ang pinagdaanan nito. Base pa lamang sa mga galos nito sa katawan, sa mga kagat ng lamok, at higit sa lahat ay sa pagkapayat nito. Alam niyang hindi madali ang lahat ng iyon. Tinignan ni Arvid si Cedric at ang isa pang nurse na nasa kabilang gilid, nakapansin-pansin din ang pamumutla. Tinignan siya ni Cedric. Siya po pala talagang ina ng anak mo, Dok. Patawarin niyo po kami kung pinagtabuyan namin siya noong isang araw. Tumango siya. It's okay. Naintindihan ko ang ginawa niyo. Pakihanda na lang ang makakain niya. Just in case magising na siya. Kailangan niya iyon. Make sure rin na laging may magbabantay sa kanya dito. Nang makaalis ang mga nurse, lumapit sa kanya si Zion at nagpasalamat sa pagliligtas at pagtulong niya raw sa ina nito. Victoria po pangalan niya. Mabait po talaga si Mama. Kaso, hindi ko po alam kung bakit galit na galit po sa amin ang mga tito at tita ko. Noong sinabi po nila na iniwan po ako ni Mama, hindi po ako naniniwala sa kanila kasi alam ko po na hindi niya yun magagawa sa akin. Pero hindi ko rin po alam kung saan ko po siya hanapin. Paliwanag sa kanya ni Zion. Sa itsura ay, tsak na hindi naging madali ang pinagdaanan niya. I wonder what happened to her. Hindi mapakali si Arvid. Kailangan niyang malaman kung ano ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At kung sino ang dapat na managot. Kaya nangyari ang lahat ng ito sa babaeng matagal niya nang hinahanap. Sa ina ng batang inampun niya. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Tinawagan ni Arvid ang kanyang personal assistant at nagpa-assign siya ng isang tao na makapagbibigay sa kanya ng mga impormasyon. At dahil sa magaling ang taong iyon sa paghahanap ng mga impormasyon, mabilis na nakapag-report ito sa kanya. Tumakas daw po sa mental hospital ang babaeng ito, Sir Arvid. Imporma nito. Natigilan si Arvid. Ano? Mahigit 5 araw lang po mula nang tumakas siya. Ayon sa aking nakalap ng mga impormasyon tungkol sa kanya, ay may sakit daw po sa pag-iisip ang babaeng ito. Pero based naman sa kanyang mga aksyon, ayon sa mga taong pinagtanungan ko, ay parang nasa katinuan naman siya. Hindi ko lang po sigurado dahil hindi naman po ako doktor niya para masabi kung ano ang totoo. Ayon po rito, mahigit 1 taon na mula nung pinasok siya sa mental hospital ng mga nakakatandang kapatid niya. Paliwanag pa ng private investigator, dahilan para mas lalong mapakunot ang kanyang noo. Kung ganun ang naging dahilan kaya hindi niya ito nahanap agad, ay dahil sa pinasok pala ito sa mental hospital. Ngunit, noong mga panahong bago ito pinasok sa mental facility, iniisip niya kung nasaan ito at kung bakit hindi niya kaagad ito natagpuan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga impormasyon na nalaman mo tungkol sa kanya. And also, gusto ko na ituloy mo ang mag-imbestiga. Malaki ang hinala ko na ang lahat ng ito ay plinano para sirain ang kanyang buhay. Madiin niyang utos. Tumango naman ang private investigator. Huwag po kayo maglala, sir. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko malalaman ang lahat ng gusto mong malaman tungkol sa kanya. Kinuha niya rin mula dito ang kontak ng nasabing doktor ni Victoria sa mental health facility kung saan ito tumakas. Nang sa ganon ay madiscuss ito sa kanya kung ano ang kalagayan nito. Pagkatapos nun, inutusan niya rin ang sekretary na magpa-appointment sa magaling na psychiatrist na kilala niya. Daddy? Sabi ni Zion noong nasa tapat na siya ng pinto ng pribadong silid kung nasaan ang ina nito. Gising na po si Mama.
Tumango siya at tuluyan na ring pumasok sa loob. Naabutan niya si Victoria na nasa kanya ang tingin. Naroon pa rin ang gulat sa mga mata nito. Marahil ay natatandaan at nakikilala siya nito. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Victoria? Tanong niya dito. Nilapitan niya rin ito para ma-check ang kalagayan nito. Noong ilalapat na niya sana ang kanyang kamay sa noo nito, agad itong umiwas na para bang natatakot ito sa kanya. Don't worry. I am a doctor. Wala akong hindi magandang gagawin sa iyo. Bahagyang kumalma si Victoria at pumayag itong hawakan siya. Si Zion naman ay lumapit sa kanyang tabi. Ang nag-aalala nitong mga mata ay nakatuon sa ina. Hindi ko labos akalain na ikaw pala ang umampon sa anak ko. Panimula sa kanya ni Victoria. Hindi rin sumagi sa isip ko na ikaw ang ina ni Zion. Seryosong saad naman nito. Matagal din kitang hinanap. Masaya akong natagpuan na rin kita. Inosente ang mga mata na tumitig ito sa kanya. Puno ng pagtataka ang muka. Hinanap mo ako? Oo, ang tagal kitang hinanap. Kumurap ito sa kanya. Bakit mo ako hinanap? After that night, you just suddenly disappeared. Hindi mo sinabi sa akin kung anong iyong pangalan. Bigla ka nalang naglaho na parang bula. Kilala mo po ang mama ko, Daddy? Ang inosenteng tanong ni Zion sa kanya. Tinignan niya ito. Ngayon na tumagal ang titig niya sa inosente nitong muka at ngayon na alam na niyang ang babaeng matagal niya nang hinahanap ang ina nito, biglang may sumagi sa isip niya. Pero sa ngayon ay hindi niya ito maisatinig dahil gusto niyang makasiguro na maayos ang kaligayan ni Victoria. Oo anak, kilala ko siya. Hindi ko alam na siya palang iyong ina. Kung ganon, pwede po bang wag na po kami paghiwalayin ng mama ko? Ayoko pong umalis sa tabi niya. Gusto ko po na lagi ko lang siyang kasama. Yumuko si Arvid para pantayan ang height ni Zion. Huwag kang mag-alala. Hindi na ulit kayo maghihiwalay pa ng mama mo. Palagi na kayo magkasama. Hindi ako papayag na magkahiwalay pa kayo sa bawat isa. Talaga po, Daddy? Mm-mm. Promise po? Itinaas pa ni Arvid ang isang kamay na para bang nanunumpa siya. Promise. Lumawak ang ngiti ni Zion at bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Salamat po, Daddy! Niyakap niya rin itong pabalik. Maya-maya lang ay pumasok na ang nurse sa loob ng kwarto na may dalang pagkain para kay Victoria. Kaya naman, sandali niya munang iniwan ang mag-ina. Tinawagan rin niya ang kanyang personal assistant nang sa ganon ay magawa nito agad ang pinag-uutos niya. Victoria. Marahan niyang tawag dito pagbalik niya sa loob ng silid. Dahil sa rami niyang trabahong tinapos, madaling araw na noong nakabalik siya sa silid kung nasaan ang mag-ina. Nagulat nga siya dahil pagkarating niya, gising pa rin pala si Victoria. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Tanong niya at lumapit sa upuan sa gilid ng kama nito. Nanatili ang tingin ni Victoria sa anak na mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Gusto kong bantayan ng anak ko. Natatakot ako na baka pagising ko bukas, wala na naman siya sa aking tabi. Hindi siya mawawala, kaya kailangan mong magpahinga para mabilis na makabawi ang katawan mo. Ibinaling ni Victoria ang tingin sa kanya. Natatakot ako. Mahigit 1 taon din siyang nailayo sa akin. Sa nakalipas na mga buwan, pakiramdam ko tuluyan akong mawawala sa aking sarili. Natatakot akong maulit-ulit ang nangyari. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Huwag ka mag-alala. Pinapangako ko sa'yo na hindi na ulit kayo magkakahiwalay pa. Salamat, Arvid. Hindi ka pa ba inaantok? Umiling si Victoria. Hindi.
Sapat na ang naging pagtulog ko kanina. Sa tingin ko ay unti-unti na rin bumabalik ang lakas ko. Ikaw, parang kakatapos mo lang sa trabaho. Hindi ka pa ba magpapahinga? No. I handled some personal matters earlier. Hindi naman ako napagod. Saka ilang oras lang naman, start na ulit ang shift ko. Tumango naman si Victoria at saka tumagal ang titig nito sa kanya. Salamat sa tulong mo sa akin. Akala ko hindi na ako makakalaya mula roon sa kulungan. Akala ko makukulong na naman ako ng matagal. When you said, makulong muli, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol doon? Tanong niya. Nang makita ang kalituhan sa ekspresyon nito, nagpaliwanag siya. I want to help you. Kaya gusto kong malaman ang tunay na dahilan. Alam mo na kung saan ako nanggaling. Tama ba ako? Alam mo nang tumakas ako sa mental hospital kung saan ako dinala ng mga kapatid ko noon. Tansya niya dito. Tumango si Arvid. Yeah. Nag-hire ako ng private investigator. Kaya nalaman kong tungkol doon. Pero gusto ko marinig ang lahat mula sa'yo mismo. Ano man ang sabihin mo, paniniwalaan ko. Totoong tumakas ako sa mental hospital. Totoong mahigit 1 taon ako roon. Yun ang dahilan kaya napalayo ako sa aking anak. Kung kaya hindi ko siya nakasama ng matagal. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. At doon ay nakita ni Arvid ang labis na emosyon. Naroon ang galit, sakit, lungkot at pangungulila para kay Zion. Pero hindi totoong baliw ako. Pinasok lamang nila ako sa mental para masolo nila ang lahat ng iniwan ng aming mga magulang. Inakala nilang baliw na ako matapos kong makaranas ng depresyon dahil sa lahat ng stress na naidulot para lang mabayaran ko ang utang ng aming pamilya. Iniwan nila ako sa mental facility. Hindi na nila ako binalikan matapos noon. Iniwan lang nila ako roon kahit na anong paliwanag ko sa mga tao roon. Hindi nila ako pinaniwala ang hindi ako baliw. Nararamdaman niya ang sakit na nafe-feel nito ngayon. Huminga siya ng malalim at inabot ang kamay nito. I will help you. Nakahanda akong tulungan ka sa lahat, Victoria. Gusto ko rin na mapanagot natin ang mga taong nagpasok sa'yo doon. But they are your brothers. Hindi ko alam kung papayag ka sa gusto kong mangyari. Mahal ko sila. Pero gusto ko rin na pagsisihan nila ang ginawa nila sa akin. Gusto kong pagsisihan nila na nilayo nila ako sa aking anak. Kung ganun, bukas sa bukas, ikakausapin ko ang investigator ko. Ipapahanap ko kung nasaan silang bansa lumipat. Salamat, Arvid. She said genuinely. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Sa amin ng anak ko. I told you. Matagal kitang hinanap. Ngayon na nandito ka na. Hindi ako papayag na malayo ka muli sa akin. At mas lalong hindi ako papayag na hindi managot ang mga taong dahilan kung kaya ka nahihirapan. Tumango si Victoria at saka bahagyang umiti sa kanya. Noong inampun mo si Zion, pinilit ka ba ng mga kapatid kong bayaran sila? Yes, yun ang napagkasunduan namin. Kapalit ang halagang hinihingi nila. Hindi na ulit nila guguluhin ang bata at hindi na rin sila ulit nilapit dito. Nahanap ko siya noon sa may station ng bus. I was there dahil plano kong bilihin ang station na yon. He caught my attention. Ang sabi niya sa akin ay may hinahanap siya noon. Hindi niya sinabi sa akin kung sino pero ngayon, may ideya na ako kung bakit naroon siya ng araw na iyon. He was looking for you. Paliwanag ni Arvid. Noong nakita mo siya, wala ka bang naramdaman? Gusto ko siyang alagaan. Ginusto kong ilayo siya sa lugar na iyon. I want to give him life that he deserves. Kaya kaagad kong nagpasya na ampunin siya kahit wala pa akong plano noon na magkaanak. Tumingin si Victoria ng diretso sa mga mata niya. Para bang napakarami nitong nais sabihin sa kanya, ngunit mapapansin din na nag-aalangan at natatakot ito. Lukso ng dugo. Marahil,
Yun ang tunay na dahilan kaya gusto mong gawin ang bagay na iyon. Sandali siyang natigilan sa sinabi nito. Aaminin niya, nagkaroon na rin siya ng hinala matapos niyang malaman na ito pala ang tunay na ina ng batang inampun niya. Lukso ng dugo. Is it because... Yes. Tumango si Victoria bilang pagputol sa kanyang sasabihin. Oo, dahil ikaw ang kanyang tunay na ama. Noong binenta ko ang sarili ko sa'yo, nagsinungaling ako at sinabi kong hindi ako mabubuntis kahit pa gawin natin ang bagay na iyon ng walang proteksyon. Ginawa ko yun para hindi magbago ang isip mo. Lalo pat ng mga sandaling iyon lasing ka rin. Kailangan namin ng pera ng mga panahon na iyon dahil sa aking amang may sakit. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi na siya nagulat na siya nga talaga ang tunay na ama ni Zion dahil sumagi na rin iyon sa kanyang isipan kanina. Masaya si Arvid dahil siya ang nakatagpo sa kanyang anak. Siya ang umampun dito. At higit sa lahat ay natagpuan niya rin si Victoria, ang ina ng kanyang anak, ang babaeng matagal niya nang hinahanap, na siya ring dahilan kaya hindi na rin siya nag-asawa pa o nagkaroon ng nobya hanggang ngayon. Thank you for telling me the truth, Victoria. Kumurap ito sa kanya para bang naghahanap ito ng sagot sa kanyang mga mata. Hindi ka galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil hindi mo agad nalaman na may anak tayo. Higit sa lahat, naranasan pa ni Zion ang labis na hirap sa piling ko. Pinsil niya ang kamay nito. Hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari, Victoria. Hindi mo rin ginusto ang lahat ng ito. Kaya wala akong karapatang magalit sa'yo. At mas lalong hindi ko kayang magalit sa'yo. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Pero hindi ako naging matapang para sa anak natin. Shh! Don't say that. You're strong. Matapang ka. You wouldn't be here if you were not strong enough. Don't blame yourself for everything. Dahil hindi mo rin naman ginusto ang lahat ng ito. Salamat, Arvid. Kailangan ni Arvid na magtrabaho, kung kaya ay hindi niya agad nakausap si Zion tungkol sa katotohanan. Ganoon pa man, nagbilin siya sa mga nurse na alagaan ang kanyang mag-ina. Ang muling makasama si Zion ay para bang isa lamang malayong pangarap para kay Victoria noon. Buong akala niya ay hindi na ulit niya mahahanap ang anak matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Ngunit tunay na may awa ang Diyos dahil kasama niya na ito ngayon. Higit sa lahat ay kasama niya rin niya ang tunay na ama ni Zion na umampun dito. Mama, nagsasabi ka po ba ng totoo? Ang Daddy Arvid ko po talaga ang tunay kong ama. Hindi makapaniwalang tanong ni Zion sa kanya. Oo anak, siya ang tunay mong ama. Nanginginig lalo ang mga mata ni Zion. Talaga po ba, Mama? Ibig sabihin po pala, inampun niya po ang tunay niyang anak? Masaya ka ba na siya yung iyong ama, anak? Opo, Mama. Mabait po kasi si Daddy Arvid. Masaya po ako na siya ang aking ama. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala kasi ako na baka magalit ka at hindi mo rin matanggap ang totoo. Di po ako magagalit, Mama. Naintindihan ko naman po kung ano ang dahilan. Kaya hindi ko po agad nalaman na siya po pala ang tunay kong ama. Saka po, narinig ko rin po kayo ni Daddy Arvid kanina nung madaling araw. Yun po dahilan para mas lalo kong maunawaan ang lahat na dapat kong maunawaan. Inabot ni Zion ang isang kamay niya. Mama, sorry po kung wala ako sa tabi mo para po maprotektahan ka po ah. Huwag kang mag-sorry anak. Wala kang kasalanan. Sagot niya at tinawakan din ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Patawarin mo rin ang mama kung naging mahina ako. Katulad po ng sabi ni Daddy, hindi ka po mahina, Mama. Naging matapang ka po. Salamat po sa tapang mo. Kaya po ngayon ay magkakasama na po tayong tatlo ni Daddy Arvid. Nang bumukas ang pinto ng silid at pumasok sa loob si Arvid, agad na tumakbo si Zion palapit sa ama at niyakap ito.
Daddy, masaya po ako na ikaw po pala ang tunay kong ama. Natigilan si Arvid, tila nabigla sa sinabi ng anak. Sumuliyap din ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong, pero para bang tinatanong nito kung siya ang nagsabi ng totoo. Dahan-dahan naman siyang tumango, sabay ngiti dito. Masaya ako na tanggap mong ako ang iyong tunay na ama, anak. Sabi ni Arvid, sabay yuko para pantayan ang muka ng anak. Masayang-masaya rin ako malaman na ikaw ang tunay kong anak. Ako rin po, Daddy. Buong akala ko po noon, wala akong papa kasi yun po lagi sinasabi sa akin ni na Tito. Kaya po nang malaman ko noon na aampunin mo ako, laging masaya po ako. At higit po ako masaya na malaman ko po na ikaw pala ang tunay kong ama. Niyakap ni Arvid ang kanilang anak ng mahigpit. Ipinapangako ko sa iyo. Babawi ako sa lahat ng mga naging pagkukulang ko. Babawi ako sa inyo ng mama mo. Lahat ay gagawin ko at ibibigay ko sa inyo. Napangiti rin si Victoria habang nakatingin siya sa mag-ama. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanya, masaya siyang makitang masaya ang kanyang anak dahil ang kaligayahan nito ang siyang tanging niyang hiling. Pakiramdam ni Victoria, ang lahat ng hirap at sakit na naramdaman niya ay nawala ngayon na nakita niya na ang ngiti sa labi ng kanyang anak. Tinupad niya ni Arvid ang pangako nito sa kanilang anak. Ginawa nito ang lahat para makabawi kay Zion. Lahat ng paraan ay ginagawa nito para ipakita kung gaano niya kamahal si Zion at kung gaano ito kasayang malaman na si Zion ang tunay niyang anak. Ang makita ang effort ni Arvid ay sapat na para maging kampante si Victoria. Let's file a case against this mental facility. Mariing pahayag ni Arvid. Kaharap nila ngayon ay ang kanyang assistant, abogado, at ang private investigator nito. Sigurado ka ba, Mr. Ransvalls? Tanong naman ng abogado ni Arvid. Yes. Mahigit 1 taon sa mental facility ang ina ng anak ko. Yes. Hindi man lang nila inayos ang findings sa kanya. She's not crazy. Pero pinilit nilang manatili siya roon. At pinainom pa nila ng gamot na mabuti na lang at hindi niya iniinom. Napatango ang abogado. Naiintindihan ko kung yan ang iyong pasya. Aayusin ko kaagad ang mga kailangang papeles at ebidensya para makapagsampa tayo ng kaso laban sa mga ito. Ngunit ngayon pa lang ay babalaan ko na kayo. Hindi ito magiging madali, lalo pa at malaki at kilala rin ang mental facility na makakalaban natin. Tinignan ni Victoria si Arvid. Nag-alala siya sa kung anong maaaring mangyari. Kanina lamang ay lumabas ang patunay na hindi nga siya nababaliw. Isang kilala at magaling na psychiatrist ang tumingin sa kanya. Nagbigay na rin ng pahayag ang dating doktor na nagbabantay sa kanya noon at inamin na nagkamali ito. Ngayon nga'y porsigido si Arvid na magsampa ng kaso laban sa kanila. Ngunit nag-aalala siya dahil tama rin ang sinabi ng abogado. Mahihirapan sila dahil malaking facility rin ang makakalaban nila sa husgado. Ngunit sa itsura ngayon ni Arvid, para bang hindi na magbabago ang isip nito. Buol na ang pasya nito. Wala akong pakialam kung mas malaki man ang koneksyon nila kaysa sa atin. I also have connections. I'm willing to use everything within my power para lang mapanagot sila. Mariin nitong pahayag. Arvid, malumanay niyang tawag dito kaya bumaling ito sa kanya. Hindi mo kailangan gawin to. Sapat na sa akin na hindi na ako makakabalik sa lugar na yon. Hindi na kailangan. Nasampahan mo rin sila ng kaso. Inabot ni Arvid ang kamay niya. I told you, hindi ako papayag hanggat hindi natin napapanagot ang lahat ng may gawa nito sa'yo. You don't need to be worried about anything else. Ako nang bahala sa lahat. And I will make sure na may papanalo natin ang kaso.
Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Nakatingin din sa kanya si Arvid na para bang sinasabi nito na wala siyang dapat na ipag-alala. Dahan-dahan siyang tumango. Sinasabi ng kanyang mga mata na may tiwala siya rito. Siya nga po pala, Mr. Ransvals. Alam na po namin kung saang bansa pumunta ang mga kapatid ni Miss Victoria. Wika pa ng investigator, dahilan kaya nabaling ang kanilang atensyon dito. Sa ngayon po, nasa Hong Kong na sila, naninirahan. Pero mukhang balak na rin po nilang bumalik ng bansa. Bakit? Tanong ni Arvid. Sa tingin ko po ay dahil sa naubos ang pera na hiningi nila mula sa inyo. Base rin po sa mga impormasyon na nakuha ko mula sa nakakakilala sa kanila, ay halos naubos nila sa sugal ang pera na ito. Napangisi si Arvid. Tila natuwa ito sa narinig na balita. Kung ganon, make sure na ang unang sasalubong sa kanila sandaling tumungo sila sa NAIA ay ang warrant of arrest. Kung di pa sila bumalik ng bansa bago matapos ang linggo na ito, gusto ko na ipahuli sila doon mismo sa Hong Kong. Huwag po kayong mag-alala, sir. Lahat po ng utos niyo ay masusunod sa lalong madaling panahon. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na rin sa kanila ang mga ito. At saka lang din, hinayaan na pumasok si Zion sa loob ng silid. Ayaw kasi nilang marinig nito ang lahat ng pinag-uusapan nila dahil napakabata pa ni Zion para sa lahat ng ito. Daddy, kailan po makakauwi si Mama sa bahay? Sa sunod na araw, pwede na siyang makalabas. Binabantayan ko lang ang kondisyon niya ngayon. Doon na rin po ba sa bahay titira si Mama? Oo naman. Hindi pa't nag-promise ako sa'yo na kahit na anong mangyari, ay hindi na ulit kayo magkakalayo pa. Lumawak ang ngiti ni Zion at niyakap nito ang ama. Salamat po, Daddy! Noong kailangan ni Victoria ang pera dahil sa pagpapagamot ng kanilang magulang na parehong may sakit, pinili niyang kumapit sa patalim at binenta ang kanyang katawan kapalit ang malaking halaga. Nang gabing iyon ay tila tadhana ang kumilos dahil sa club kung nasaan siya, naroon din si Arvid. Ayon sa ibang babaeng naroon, hindi naman daw customer si Arvid. Ibig sabihin, hindi ito gaya ng ibang lalaki na bumibili ng mga babae. Umiinom lang daw ito roon, pagkatapos ay uuwi na rin. Ngunit dala na rin siguro ng kalasingan na agaw niyang atensyon nito matapos siya ang magdala ng alak para dito. Kahit hindi ugali ni Arvid ang bumili ng babae at ituring sila na para bang laruan, ito ang bumili sa kanya. Kapalit ang malaking halaga, binigay niya dito ang kanyang pagkabirhen. Ngunit bago ito magising kinabukasan, ay agad siyang naglaho. Dala ang tseke na nagsilbing bayad nito para sa isang gabi. Matapos nun ay hindi na sumagi sa isip ni Victoria na muli silang magkikita ng lalaki. Kahit pa noong nalaman niya na siya ay nagdadalang tao na, batid niya na malayo ang estado ng kanilang buhay at kung tutuusin para bang magkaiba ang mundo na kanilang ginagalawan. Ngunit sino nga bang mag-aakala na muli pa silang magkikita, na ito pa ang siyang makakaampon sa kanilang anak? Siguro nga ay tadhana na ang kumilos. Tadhana ang nasa likod, kaya muli niyang natagpuan ang dalawang taong mahalaga sa kanyang buhay. Arvid? Tawag niya kay Arvid nang makita itong pumasok sa kusina. Victoria, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Bakit? Masama ba ulit ang pakiramdam mo? Hindi naman. Siguro ay naninibago lang ako. Gusto mo bang uminom ng gatas? Ipagtitimpla kita. Sabi nito at kaagad nga siyang tinimplahan ng gatas. Hindi naman siya nagreklamo at pinagmasdan niya lang itong ipagtimpla siya ng gatas. Arvid? Marahan niya muling tawag dito. Nakaupo na siya sa isang stool.
Nilingon siya nito saglit bago dinala ang tinimplang gatas sa kanya. What is it? At naupo rin ito sa kanyang harapan. Salamat. For what? Sa lahat. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Zion. I told you, hindi mo na ako kailangan laging pasalamatan dahil lahat ay handa akong gawin para sa inyo ng anak natin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Noong sinabi mo sa akin na matagal mo na akong hinahanap, gusto ko malaman kung ano ang dahilan kung bakit mo ako hinanap. Kahit hindi mo pa alam na ako pala ang tunay na ina ng batang inampun mo. Lumamlam ang mata ni Arvid habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Kapagkuhan ay unti-unting gumuhit ang matamis na ngiti sa labi nito. It's because I am in love with you. Walang pag-alinlang ang sagot nito sa kanya. That very moment, I know I like you. Kaya paggising ko at wala ka, agad kitang hinanap. Pinahanap kita pero hindi kita natagpuan. Hindi ko alam kung saan ka pumunta o kung matatagpuan pa ba kita. Dahil hindi ko alam kung ano ang tunay mong pangalan, maliban sa alias na sinabi mo sa akin. V, yun lamang ang tanging alam ko tungkol sa'yo. Napatitig siya dito ng matagal bago dahan-dahang sumupil ang ngiti sa labi niya. Umuwi ako sa probinsya namin matapos iyon. Ako ang nag-alaga sa magulang kong may sakit. Nung magkasunod silang pumanaw 2 years after, lumuwas ulit ako ng Maynila para bayaran ang lahat ng utang namin at para na rin sa aming dalawa ni Zion. Ang kaso, labis akong naapektuhan ng stress kaya inakala ng mga kapatid ko na baliw na ako. Bigla rin silang nagpasya na dalhin ako sa mental, lalo na noong sinabi sa amin ng bangko na may bahay daw na iniwan ang aming mga magulang para sa aming magkakapatid. So, that's why hindi kita agad nahanap. Sambit nito habang tumatango-tango. But I'm glad, nahanap na kita. Nahanap po na kayo ng anak natin. Salamat at hinanap mo ko, kami ni Zion. Inabot ni Arvid ang kanyang kamay. At pangako niya, aalagaan ko kayo. Ngayon na nasa piling ko na kayo ng anak natin, hindi ako papayag na may mangyaring hindi maganda ulit sa inyo. Hindi na rin ako papayag na malayo pa kayo sa akin. Katulad nga ng utos ni Arvid, sa Hong Kong na mismo, hinuli ang kanyang mga nakakatandang kapatid, kasama na rin ang bunso na si Natasha, dahil hindi pa sila bumabalik sa bansa. Aaminin ni Victoria na sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa kanya, ay nakakaramdam din siya ng awa para sa kanilang lahat. Ngunit kailangan din nilang pagbayaran ang kanilang kasalanan sa kanya at mas lalong kailangan nilang pagsisihan ang lahat ng iyon. Hindi biro ang hirap na pinagdaanan nila ni Zion at ang lahat ng iyon ay dahil sa kanilang lahat. Dahil masyado silang naging makasarili at nabulag sa pera. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo to sa amin, Victoria. Ikaw pala mismo ang siyang kakalaban sa amin at siya rin maglulugmok sa amin sa bilangguan. Mariing pahayag ni Victor, ang pinakamatanda sa kanilang 4 na magkakapatid. Kuya, alam mo ang tunay na dahilan kaya nangyari ito. Hindi ko ito kasalanan dahil sa ating lahat. Kayo itong nakagawa sa amin ng anak ko ng pagkakamali. Bagamat galit, nanatiling kalmado ang tinig at maging ang itsura ni Victoria. Buong buhay ko, ginalang ko kayong lahat dahil mga kapatid ko kayo. Minahal ko kayong lahat dahil iyon ang bilin ng ating magulang bago sila nawala. At higit sa lahat, ginawa ko ang lahat para sa inyo. Kahit na hindi ko naman kayo dapat na maging responsibilidad dahil malalaki at matatanda na kayo. Alam niyo nag-effort ako para sa inyo. Iginapang ko kayo kahit pa mahirap ang buhay ko. Pero ano? Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, nagawa niyo akong abandonahin. Pati anak ko, nagawa niyong iwan, kapalit ng pera. Kaya gusto kong pagsisihan niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin, sa amin ng anak ko.
Wala na bang pag-asang bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, Victoria? Baka pwedeng wag mo na kaming ipakulong. Pagsisisihan namin ang lahat ng mga nagawa namin sa'yo. Pakiusap sa kanya ng kanyang kapatid na si Natasha. Hindi lang ako ang may gustong parusahan at makulong kayo. Dahil pati ang ama ng aking anak ay gusto rin pagsisihan niyo ang ginawa niyo sa anak namin. Seryosong sabi niya sa mga ito. Pasensya na, ngunit sa tingin ko, ito ang mas mabuting gawin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman nakasara ang puso ko para patawarin kayo. Kailangan ko lang talaga ng kaunting panahon. Dahil sa ngayon, hindi ko pa kayang ibigay sa inyo ang salitang patawad. Habang nananatiling galit na galit ang mukha ni Victor, napayuko naman si Natasha, maging ang asawa ng mga nakakatanda niyang kapatid. Binalingan ni Victoria ang Kuya Seb niya saka huminga siya ng malalim. Pasensya na, Kuya Seb. Sabi niya dito, kaya nag-angat ito ng tingin sa kanya at saka tumango na para bang sinasabing nauunawaan nito ang dahilan ng pasya niyang iyon. Matapos na silang makausap, umalis na siya. Naghihintay sa kanya sa labas si Zion at Arvid na parehong nag-aalala ang mga ekspresyon. Ayos ko lang po ba, Mama? Tanong sa kanya ni Zion. Ngumiti siya sa anak. Oo, anak. Ayos lang ako. Lumapit din sa kanyang tabi si Arvid. Are you sure? You're okay, Victoria? Tumango siya rito. Nagpakita rin ng ngiti para hindi ito mag-alala sa kanya. Tulad nga ng gustong mangyari ni Arvid, nagsampa rin sila ng kaso sa mental health facility kung saan siya ipinasok dahil sa kanilang mga naging kapabayaan at hindi agad nalaman na hindi naman siya naging tunay na baliw. At tulad din ng pangako sa kanya ni Arvid, sila nga ang nanalo. Ngunit dahil masyadong traumatizing ang nangyari sa kanya, nag-agree rin siya sa payo ni Arvid na magpa-therapy siya at malaking tulong nga iyon para sa kanya. Mahal kita, Victoria. I waited long enough para sabihin to sa'yo. Dahil alam ko na mas gusto mo na muling buuin ang iyong sarili. I wanted to help you without any pressure. But now, I feel like this is the right time for this. Hinawakan ni Arvid ang kamay niya. Lumabas din ang anak nila mula sa kung saan at may dala itong bulaklak para sa kanya. Malawak ang ngiti ni Zion na lumapit sa kanila. Para po ito sa inyo, Mama. Sabi ni Zion, sabay abot sa kanya ng bulaklak na agad naman niyang tinanggap. Salamat, anak. Sabi niya bago binalik ang tingin kay Arvid. Huminga ito ng malalim at pinisil ang kamay niya na hawak nito. Will you be my girlfriend, Victoria? Soon to be my fiancé and wife? Will you be my forever? At wala namang pagdadalawang isip na tumango siya. Oo naman. Mahal din kita, Arvid. Mahal ko kayo ng anak natin. At gusto ko na lagi tayong magkakasama. Lumiwanag ang mukha nito. Really? At nang tumango siya, niyakap siya nito ng mahigpit bago inangkin ang kanyang labi. Si Zion naman ay tinakpan ang kanyang mga mata bago yumakap pa rin sa kanila. Masaya po ako para sa inyo, Mommy at Daddy. Puno ng galak na saad ni Zion sa kanila. Lahat sila ay masayang-masaya ng araw na iyon na para bang wala na nga silang mahihiling pa. Batid nilang pareho na marami pa silang mga pagdaraan ng mga pagsubok. Ngunit kahit ano pa iyon, alam nilang malalampasan nila ang lahat ng iyon dahil magkakasama silang tatlo bilang isang masaya at kumpletong pamilya. Minsan sa buhay, may mga pagsubok na darating. Hindi naman maiiwasan iyon. Ngunit basta meron tayong lakas ng loob at tiwala sa may kapal, tiyak na magagawa nating lampasan ang anumang unos.
palagi lamang tatandaan na huwag tayong maging sakim at gahaman dahil ang buhay ay parang gulong. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang nasa ibabaw. Ika nga nila, ang karma, nariyan lamang sa tabi-tabi. Wakas. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda
of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fe Navares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Laquinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol,
Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente,
Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.